travel. Nasira pa nga ang gobyerno sa travel niya lalo na nung nasa South Korea siya. Siniraan niya ng gusto ang gobyerno natin at ang Pilipinas. Sabi niya sa lahat daw ng napuntahan yung mga bansa, ang dami daw, ang gaganda, wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. So, yung mga sinasabi niyan, ang dami niyang sinabing paninira sa gobyerno, mga kung ano-ano mga binibintang niya sa gobyerno, sa Pangulo, na pick up lahat ng South Korea. Media ng South Korea. At yun nga mga kaibigan ay hindi naging maganda. No? Hindi siya naging maganda ang resulta. Kaya itong Vice President na to, wala po siyang nagagawang maganda sa Pilipinas. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika, pumupunta siya sa iba-ibang mga bansa, nag-world tour pagkatapos tayo ang nagbabayad ng kanyang security. Diba? So, ginisa tayo sa sarili nating mantika. Makapal ang kanyang mukha. Yung masasabi ko sa kanya, sobrang kapal ng kanyang mukha. Tingnan yung itsura niya ngayon, guys. Tingnan yung itsura niya ngayon. Nangangapalalo ang mukha niya. Lalo siyang tumataba kasi kumakain sa taxpayers' money. Sumusweldo, pero hindi nagtatrabaho. Kitang-kita mo mga kaibigan ang kurakot. Diba? Ganyan ang mga taong kurakot Nananaba yung mga mukha, pagkatapos kita mo nananaba yung katawan. Sumusweldo guys, hindi nagtatrabaho. Kurap. Samantalang yung Pangulo natin nangangayayat. Walang katiyan-tiyan, nangangayayat. Kasi everyday, kahit nga nung birthday niya, hindi nga nag-live. Birthday niya, nagtatrabaho. Kung saan pumupunta, nagtatrabaho. Yan ang Pangulo natin. Payat na yung Pangulo natin. Walang katiyan-tiyan. Kasi nga, masipag. On the go. Nagtatrabaho. Yung Vice President natin, tingnan yung itsura. Tingnan yung itsura niya ngayon. Lalo siyang pumapangit. Pagkatapos, yung mukha niya, guys, lalong nananaba, pati katawan niya. Kasi nga, kain ang kain, pera ng taong bayan, sumusweldo, hindi nagtatrabaho, kaya nananaba. Diba? So, mag-ingat lang siya kasi baka sa kanyang katamaran, ma-stroke siya, diba? Mag-ingat lang siya at baka sa sobra ng katamaran ay ma-stroke siya, diba? Yung mga kaibigan, opinion natin yan That's our opinion. So, nakikita natin sa kanya na sobrang tamad, diba? Pagkatapos sinungaling pa, hindi daw siya gumagamit ng pondo ng taong bayan. Pero nung tinanong, yung tungkol sa kanyang security, sa kanyang mga kung sino nagbabayad, ayun, ang sabi ng Office of the Vice President, galing sa taxpayers' money. Hindi tayo pa rin ang nagbabayad, iginisa tayo sa sarili nating mantika. Diba? Pero okay lang yan sa mga DDS. Okay lang sa mga DDS yan. Kahit na trilyon pa ang gastusin ni Sara Duterte kasi ang mga DDS ay mga bugok. Diba? Mga bugok at wala silang pakialam. Sila yung tipong nalulunod na sa baha. Ito na lang ang nakikita, nakaganon. Help, help! DDS pa rin ako kahit na nalunod na ito na lang ang nakikita. DDS pa rin sila kasi sila ay mga bugok. Diba? Yan po ang katotohanan. Diba? Yan. Kaya nga maraming ayaw na sa kanya. Inspirational background. Correct ka dyan. Kaya marami nang ayaw sa kanya. Dahil ganyan ang kanyang ugali. Diba? Bugok. Pati yung kanyang mga followers, bugok din. Diba? Yan ang katotohanan. Tingnan niyo itsura niya, pumapangit na siya guys. Dahil sa kanyang, siyang ginawa everyday, siraan si BBM, siraan ang Pangulo. Tingnan niyo itsura niya, pati mukha niya, ang tigas tingnan. Walang kaano-ano mga kaibigan, tapos yung katawan niya nananamba na kain ng kain sa buwis ng taong bayan, sa pera ng taong bayan, sumusweldo, kubra ng sweldo na hindi naman nagtatrabaho, napakatamad. Diba? Yan po ang katotohanan. Diba? Walang silbi. May lintukay. Tama lahat ng mga sinabi niyo, ma'am, sa BP, agree ako dyan. Walang silbi sa ating bansa. Correct. Walang silbi ang Vice Presidente. Nagkaroon tayo ng Vice Presidente, pinapasweldo lang natin. Kung kita mo, kumukubra, monthly may sweldo, ang kapal ng mukha.
sumusweldo, sumasahod, kumakain dahil sa sweldo na nakukuha niya from taxpayers' money, pero hindi siya nagtatrabaho. Ang kapal ng mukha. Grabe. Ang kapal. Sobrang kapal ng mukha. Yan. So, tingnan natin yung mga ito pa, Ito, mga kaibigan, Ito, Pulong Duterte. Ito, Ito, 2 ang patay habang 5 ang nawawala matapos tangayin ng rumaragasang ilog sa barangay New Carmen, Davao City. Yan, mga kaibigan, ito dahil din to sa baha. Yan. Diba? Nakita niyo naman. Bumaha, mga kaibigan, ang sa Davao City, Pagkatapos, tumaas ang tubig. Yan, may patay. Diba? Pulong Duterte, nasaan ang 52 billion? Yan. Genciano Corpus, ma'am watching from Lawag, Ilocos Norte. Maraming pong salamat sa panunood from Lawag, Ilocos Norte. Salamat sa pagmamalasakit kay PBBM. Mahal namin dito sa Ilocos Norte. Yes po, So suportahan po natin ang ating Pangulo, PBBM, nung nakaraang birthday niya, sa Ilocos Norte, nandun ako dapat, mga guys, kasi every birthday ni Apo Lakay at saka ni PBBM, pumupunta po kami doon, Nandun po kami sa event. Itong birthday lang niya na to ngayon, hindi po ako nakapunta kasi hindi ako umabot, mga kaibigan, kasi nung umaga may pinuntahan ako malayo, pagkatapos hindi na ako makarating sa bahay namin para kumuha ng mga gamit, etc. So sinabi ko na lang doon sa aking mga kasamang vlogger na sige, kayo na lang ang pumunta, hindi na ako sasama. Huwag niyo na akong antayin. Kasi kung magpapahintay pa ako sa kanila, aabutin sila ng mga 1:00 ng madaling araw bago makaalis dito ng September 9. So ayoko naman na hinihintay ako, ako na lang ang hinihintay. So sabi ko, hindi na lang ako pupunta. Next time na lang, meron pa namang next year, So, hindi pa ako nakapunta sa birthday ni Apo Lakay at ni PBBM sa Ilocos Norte. Pero nandun ako dapat, Yan po, Yan. Sabi ni Ronnie Ray Rufana, sanay na sila sa baha. Mas makapal yung mga contractor, mga madam. Isa SB. Okay. Yan. Sabi naman ni sino to? Inspirational background. Malilimutan na siya. Dapat maalala niya yung nangyari sa hearing. So, ito kasi, mga kaibigan, itong nangyari ngayon, itong pag-expose ng ating Pangulo tungkol sa mga flood control, na mga ghost flood control sa mga katiwalian sa DPWH, ay ginagamit ito ngayon, na issue ng mga DDS. Na kung titingnan natin, wala po silang moral ascendancy, wala po silang karapatan na mag-talk about korupsyon or paglaban sa korupsyon. Unang-una, mga kababayan,
maging si Sara Duterte, wala siyang moral ascendancy. Wala po siyang karapatan para mag-talk about corruption, para sabihin na, ay, may corruption ngayon, ay, may corruption ngayon. Wala po siyang karapatan. Dahil unang-una, mga kaibigan, ang dami niyang mga flag sa Davao. Mga kaibigan, na-flag po siya ng COA sa Davao. Napakarami po. At meron po gabundok na ebidensya patungkol sa kanyang mga confidential funds, 612 confidential funds, napakaraming ebidensya, gabundok, mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, napakaraming umabot sa libo-libo na mga pangalan, na mga ghosts, at yung ghost students pa niya sa DepEd, yung mga pagbili pa niya ng mga gadget, mga laptop, pagkatapos undelivered, yung mga sinayang niya na mga reading materials sa DepEd na kinain ng anay, binukbok, etc. na hindi man lang na-deliver, hindi na ibigay sa mga bata. At yung kanyang 20 million na libro na my God, ang sabi nga ng mga nakakaalam ng presyo ay nasa 20 pesos lang dapat ang presyo noon. Pagkatapos ginawang overpriced. Ang daming kalokohan ng Vice Presidente na to. At yan mga kaibigan ay lumabas lahat sa hearing ng good governance sa Kongreso. Kaya pagdating po sa pagko-question tungkol sa korupsyon, hindi po pwedeng mag-question si Sara Duterte. Wala po siyang credibility para mag-question about corruption dahil siya mismo, mga kaibigan, ay gabundok ang ebidensya ng kanyang korupsyon. Sasabihin niya, nangurakot si Martin Romualdez, wala nga siya ni isang ebidensya na naipakita. Noon pa niya sinasabi na nagnanakaw daw si Martin Romualdez, pero may naipakita ba siya? Anong naipakita niyang ebidensya? Wala siyang naipakita ng ebidensya kahit isa. Pero sa kanya, napakaraming ebidensya. Lumabas ang gabundok na ebidensya sa hearing ng good governance sa Congress. Di ba? Kaya nga siya pina-impeach eh. Kaso, ginawa niya ang paraan para hindi matuloy ang trial. Kasi, alam niya na lalabas talaga na siya ay guilty. Guilty. Kaya mga kaibigan, Kaya mga kaibigan, wala siyang karapatan, Si Sara Duterte ay walang karapatan para mag-question tungkol sa korupsyon ng gobyerno. Wala siyang karapatan. Wala siyang credibility para questionin ang korupsyon na nangyayari sa flood control. Dahil unang-una sa lahat, matagal na niyang alam na merong korupsyon sa flood control projects. Sinabi niya mismo, sa bibig niya mismo nang galing. Sabi niya, matagal ko nang alam yan. 2010, naging mayor ako. May mga ghost projects. Alam na natin lahat yan. At hindi lang sa panahon ngayon, hindi lang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, matagal na yan. Matagal na daw niyang alam na may korupsyon. Ang tanong, matagal mo na palang alam na may korupsyon, pero bakit yata tahimik ka? Matagal mo nang alam na may korupsyon, na mayroong ghost flood control projects, mayor ka pa ng Davao, bakit ni isa wala kang kinasuhan? Bakit ni isa wala kang nireklamo? Matagal mo na palang alam. Bakit ngayon ka lang nagdadadak-dak? Kasi nga, gusto mong palayasin si PBBM sa gobyerno. Kaya ka nagdadadak-dak ngayon.
Diba? Yun ang dahilan kung bakit napakadaldal mo ngayon dahil gusto mong palayasin si PBBM. Gusto mong maupo sa pwesto dahil gahaman, greedy. Greedy ka sa kapangyarihan, gahaman ka sa salapi. Oh. At anong gagawin mo? Ang misyon mo, kailangan pababain si PBBM at ikaw ang maupo, Pangulo ng Pilipinas, hindi para gumanda ang buhay ng mga Pilipino, kundi para sa sarili ng kapakanan, para ang tatay mo ay mapabalik mo dito, para si Kibuloy ay mapalaya at wala ng kaso, para yung mga kaibigan nyo, Tibes, wala ng kaso, si Bantag makalabas na, wala ng kaso, si Harry Roque makapunta ng Pilipinas, makauwi na, wala ng kaso, para ang China ay maibigay mo ang West Philippine Sea para makabalik dito ang pugo, para makabalik dito yung mga illegal na gawain, para happy-happy kayo, magpapayaman kayo, kayo ang may hari, kayo ang hari, reyna sa gobyerno natin at pagkatapos ipapakulong mo lahat ng mga kalaban mo sa politika, ipapakulong mo yan pagkatapos nanakawin nyo yung mga buwis ng taong bayan, gagawin nyo na magpapayaman kayo na magpapayaman. It's all for yourself. Yan ang dahilan. Kaya gusto mo na maupo sa pwesto. Gusto mo na maging Pangulo. Hindi para pagandahin ang buhay natin ng mga Pilipino, ng mga mahirap, kundi para sa sarili nyong kapakanan. Ba? Yan ang dahilan. Kaya gusto mo maging